Isang 20 taong gulang na seminarista mula sa Mexico ang itinatag ang Legion of Christ. Isang religious order na ang layunin ay ipagtanggol ang pananampalataya, labanan ng kasamaan at palaganapin ang kabutihan. Ang pangalan ng batang iyon, Marcial Maciel de Gollado. Bago siya tinawag na halimaw, bago siya ituring na sagradong tao, si Marcial Maciel ay isang batang Meksikanong puno ng ambisyon at sikreto. Isang anak ng bansa, pero may pangarap, dalampas sa langit. Hindi lang niya gustong maglingkod sa Diyos. Gusto niyang kontrolin ang simbahan. Si Marcial Maciel de Gollado ay sinilang noong Marso 10, 1920 sa isang maliit na bayan sa Michoacan, Mexico. Lumaki siya sa isang pamilyang konserbatibo, relihiyoso at kontra-komunista. Ang kanyang tiyuhin, si Bishop Rafael Guizar Valencia, ay isang beatified na obispo, isang bagay na ginamit ni Maciel sa kanyang buong karera upang bigyan ng banal na kredibilidad ang kanyang pangalan. Pero kahit mula sa relihiyosong angkan, may mga senyales na ng kanyang labis na ambisyon at manipulasyong likas sa kanyang pagkatao. 1941, sa edad na 20, si Maciel na ilang beses nang tinanggal sa seminaryo dahil sa mga disciplinary issues ay biglang lumitaw na founder ng isang bagong religious congregation, ang Legion of Christ. Ayon sa kanya, ito ay isang divine inspiration, isang direktang pagtawag mula sa Diyos upang bumuo ng isang hukbo na magtatanggol sa pananampalataya, laban sa komunismo at moral na pagkabulok. Pero ayon sa mga dating miyembro, ang simula pa lang, parang siya na agad ang Diyos sa loob ng Legion. Ginamit ni Maciel ang imahe ng isang batang propeta, isang bagong apostol ng kabataan, upang mahikayat ang kanyang pamilyang mayaman at makakatoliko na suportahan siya, lalo na ang mga elite ng Mexico, Spain at Rome. Sa loob ng Legion, may 3 utos. Absolute loyalty kay Kristo, pagsunod sa simbahan, at debosyon sa founder. Pero ang debosyon sa founder ang pinaka-problematic. Sinanay ang mga bagong pari na huwag questionin si Maciel. Ang sino mang magduda sa kanya ay tinitingnang inimpluwensyahan ni Satanas. May isa pang lihim na panunumpa na pinapirmahan sa mga miyembro. Isang vow of silence kung saan ipinagbabawal ang anumang pagsisiwalat ng negatibo tungkol kay Maciel o sa Legion mismo. Isa itong internal code na sa kalaunan ay tinawag ng Vatican mismo na highly abusive. Mabilis ang pag-angat ni Maciel sa mundo ng simbahan. Magaling magsalita, marunong humawak ng mayayaman at makapangyarihan. May karisma na sinasabing parang may aura ng banal na espiritu. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang Legion of Christ ay lumawak. Nagpatayo ng mga paaralan, seminaryo at universidad sa Latin America, Europe at US. Nakaipon ng daan-daang milyong dolyar sa donasyon. Nag-establish ng direktang koneksyon sa Vatican hierarchy. Ang tawag ng ilan kay Maciel, buhay na santo. Sa mga sumunod na dekada, ginamit ni Maciel ang kanyang network upang magtayo ng seminaris sa 18 bansa, mag-fundraise ng milyon-milyong dolyar at higit sa lahat, makakuha ng matibay na suporta sa loob ng Vatican. Lalo siyang lumakas sa ilalim ni Pope John Paul II, na tuwang-tuwa sa kanyang advokasiyang pro-life, pro-discipline at pro-orthodoxy. Tinawag pa siya ng ilang kardinal na modelo para sa mga kabataan. Bawat milyon na makuha ng Legion mula sa mayayamang donors ay nagbubukas ng panibagong pinto. Nagpapadala siya ng mga regalo sa mga opisyal ng Vatican. Maraming bishop ang tinulungan niyang tustusan ang mga proyekto. Maging ang mga media arms ng simbahan ay tinustusan ng Legion at ang kabayaran, katahimikan. Sa bawat reklamo ng pang-aabuso, sinasabi ng mga opisyal na imposible. Siya ay buhay na santo. Ang tawag ng ilan sa Legion ay kulto sa loob ng simbahan. 1956, una nang inalis sa posisyon si Maciel dahil sa mga aligasyon ng drug addiction at pang-aabuso sa mga seminarista. Pero pagkatapos ng maikling panahon ng tahimik na investigasyon, ibinalik siya sa pwesto at mula noon, tila lalo pang tumibay ang kanyang kalasag. Habang lumalakas ang Legion, lalong humihina ang boses ng mga biktima. At habang dumadami ang yaman ni Maciel, lalo siyang sinasamba ng kanyang mga tagasunod
bilang chosen by God. Si Maciel ay bihasa sa pagtatago ng sarili. Sa Mexico, siya ang matapang na tagapagtanggol ng moralidad. Sa Roma, siya ang charismatic religious diplomat. Pero sa pribado, siya ay drug addict, serial sexual abuser, at may 2 pamilya. Ayon sa mga ulat, gumagamit siya ng alias tulad ng Jose Rivas at Juan Mora habang naglalakbay bilang businessman. Nagkaroon siya ng 2 o higit pang anak at isa sa kanila mismo ay lumantad sa media. Hindi lang para sabihing ama niya si Maciel, kundi biktima rin siya ng sariling ama. Habang nagtuturo ng celibacy at kabanalan, si Maciel ay may 2 sekreto. May mga anak siya sa iba't ibang babae habang pinamumunuan ng Legion. Isa sa kanyang mga anak, inabuso niya rin daw. Gumamit siya ng iba't ibang pangalan habang bumibiyahe sa iba't ibang bansa. Nagpapakilalang businessman, diplomat, at minsan ay miyembro ng royal family. Ang Legion ay may malinaw na kultura ng takot at debosyon. Bawal magtanong, bawal questionin ng founder. Ang sinumang kumontra ay tinuturing na kalaban ng Diyos. Sa loob ng dekada, pinaniwala ang mga miyembro na si Maciel ay walang kasalanan, walang bahid. Ngunit ang mga lumabas na testamento ay hindi na kayang itago. Habang ang Legion of Christ ay patuloy na lumalaki, may mga bagong seminaryo, kampanya para sa mga donasyon, at suporta mula sa mayayamang Katoliko sa Mexico at Estados Unidos. Unti-unting nabubuo ang anino sa likod ng kapangyarihang hawak ni Maciel. Sa publiko, siya ay tila isang santo, mahigpit sa disiplina, bihirang mapagod, at palaging binibigyan diin ang celibacy, pagsunod at kalinisan. Ngunit sa pribado, may itinatagong kalasuan, manipulasyon, at pang-aabuso. Ang mga paborito ni Maciel, sa loob ng seminaryo ng Legion, may mga binansagang apostoles preferidos, ang mga batang lalaking malapit sa kanya, pinapaboran sa lahat ng bagay. Sila ang kadalasang inaanyayahan sa kanyang kwarto, pinapaliguan ng regalo at pinupuri. Pero kapalit nito, isa-isa silang nagiging biktima ng pang-aabusong sexual. Ayon sa mga lumabas na ulat, ginagamit ni Maciel ang kanyang karamdaman, peking pananakit sa tiyan o likod, upang humingi ng tulong sa mga kabataang seminarista. Papalapitin niya ang mga ito, ipapamasaya ang katawan hanggang sa mauwi sa pangmamolestya. Mas malala pa, madalas, itinuturuan niyang wag ito ikumpisal dahil siya raw ay may special permission mula sa Santo Papa. Pinapalabas niyang banal ang kanyang mga ginagawa at ang mga biktima ay nababalot sa konsensya, takot at kalituhan. Para sa kanila, imposible ring magsumbong. Siya ang itinuturing na living saint at silang mga biktima ay minamasama pa. Sa mata ng Vatican, si Maciel ay ehemplo ng disiplina. Hindi siya naninigarilyo, hindi umiinom, at abala sa pagtatayo ng mga institusyon para sa simbahan. Pero ang totoo lang, siya ay lulong sa droga, partikular na sa Demerol at Dolantin. Mga matitinding painkiller. Gumagamit siya ng peking medical na dokumento upang makakuha ng mga reseta. Kapag lasing sa gamot, mas magiging mapang-abuso siya sa mga batang kasama niya. Hindi lang iyan. Habang sinisigaw niya sa publiko ang tungkol sa kalinisan at pag-iwas sa sexual na tukso, si Maciel ay may sariling pamilya, 2 babae sa magkaibang bansa. Parehong may anak niya. Lumapit ang ilang dating seminarista sa Vatican noong 1970s at 1980s upang magsampa ng mga reklamo. Hindi basta haka-haka ang mga paratang, detalyado, may mga pangalan, petsa at lokasyon. Pero taon ang lumipas, walang nangyari. Bakit? Kasi sa panahon ngayon, si Maciel ay malapit sa maraming makapangyarihang opisyal ng Vatican. Isa na rito, si Cardinal Angelo Sodano, at sinasabing kahit ang mismong si Pope John Paul II ay tumangging imbestigahan siya. Sa halip, pinupuri pa siya sa mga talumpati. Sa mata ng simbahan, si Marshal Maciel ay halimbawa para sa mga kabataan. Habang sa likod ng kabanalan, isa siyang halimaw na protektado ng banal na institusyon. Matapos ang ilang dekada ng pananahimik, takot at pagsawalang bahala mula sa Vatican, unti-unting lumitaw ang mga basag sa imaheng pinanday ni Marshal Maciel. Ang mga boses na dati pinatahimik ay nagsimulang magsanib, at ang Legion na itinuturing na isa sa mga pinakamatagumpay at masunuring samahang Katoliko
ay biglang naging sentro ng isang iskandalong yumanig sa pananampalataya ng libo-libo. Noong dekada 1990, siyam na dating seminarista mula sa Legion of Christ, mga lalaking dati niyang pinaligiran, tinuruan at tinabuso, ang sama-samang lumapit sa media at sa mga otoridad ng simbahan upang isiwalat ang kanilang mga karanasan. Isa sa kanila, si Juan Vaca, ay nagsabing inabuso siya ni Machelle sa loob ng halos 7 hanggang 8 taon. Simula pa noong siya ay 12 taong gulang. At hindi lang ito bastang kwento. May mga diary entry, sulat at mga patunay na hindi basta mababasura. Kabilang sa mga revelasyon ay ang madalas na pag-inject ni Machelle ng opioids sa harap mismo ng mga seminarista. Dahilan para mawalan ng ulirat. Pagdadala ng mga batang seminarista sa mga biyahe kung saan nagaganap ang pang-aabuso sa mga hotel. Paggamit ng impluensya upang patahimikin ang mga humaharap sa kanya. Kabilang na ang pagbabayad ng hush money o paggamit ng mga koneksyon sa Vatican upang baliwalain ang mga reklamo. Habang tumitindi ang panawagan para sa aksyon, sinubukan pa rin ipagtanggol ng Vatican si Machelle. Noong 2001, kahit bahawak na ng Congregation for the Doctrine of the Faith ang kaso na pinamumunuan noon ni Cardinal Joseph Ratzinger na kalaunan ay magiging Pope Benedict XVI. Tila walang investigasyong nais lumarga. Ayon sa ilang insider, si Ratzinger ay nagsabi na ang kaso ay sobrang delikado at kailangan nilang tumuloy ng tahimik. Ngunit pagsapit ng 2005, nung pumanaw si Pope John Paul II, nagbago ang ihip ng hangin. Sa ilalim ng bagong pamumuno ni Pope Benedict XVI at sa harap ng tumitinding galit ng publiko, sa wakas ay gumalaw ang Vatican. Noong 2006, inilabas ang isang desisyong hindi napapanagutin si Machelle sa isang canonical trial para sa kabutihan ng simbahan. Ngunit binigyan siya ng parusang penance and prayer habang buhay. Pinatigil sa lahat ng pampublikong ministeryo at tinutusang mamuhay sa katahimikan. Hindi ito sapat para sa marami, pero ito ang unang opisyal na pagkilala mula sa Vatican na may malalim na mali sa pagkatao ni Machelle. Sa puntong ito, mas marami pang testigo ang lumabas. Isang babae ang nagsiwalat na siya ay naging partner ni Machelle sa loob ng ilang taon at may anak silang lalaki na inabuso rin umano ni Machelle. Ayon mismo sa bata nang siya'y tumanda. Noong 2008, pumanaw si Marshall Machelle sa edad na 87 sa isang ospital sa Amerika. Walang official apology, walang pagbawi ng mga papuri ng simbahan sa kanya. Tila walang hostisya. Ngunit sa likod ng katahimikan ngayon, nagsimulang gumalaw ang mga haligi ng Legion. Unti-unti, isa-isang inamin ng mga lider ng samahan ang lawak ng kasalanan ng kanilang tagapagtatag. Noong 2010, sa ilalim ng utos ni Pope Benedict XVI, isinagawa ang malawakang apostolic visitation sa Legion of Christ. Hindi sapat ang katahimikan, hindi sapat ang mga panalangin, hindi sapat ang penance and prayer na ipinatong sa isang taong gumamit ng Diyos para pagtakpan ng impyerno ng kanyang gawain. Pagkamatay ni Marshall Machelle, isang masakit na tanong ang nanatiling nakabiting. Paano siya nakalusot? At ang sagot ay mas malalim kaysa sa sino mang inaasahan. Matapos ang apostolic visitation na isinagawa noong 2010, lumabas ang isang dokumentong nagpayanig sa mundo ng pananampalataya. Sa loob ng Legion of Christ, natuklasan ng Vatican investigators ang isang kultura ng personality cult kung saan si Machelle ay tinitingala bilang isang modernong santo, isang huwarang tagapagtatag, halos walang kapintasan. Ngunit sa ilalim ng kultong ito, ng pagpapalalo at pagsunod, natuklasan din nila ang sistematikong cover-up ng kanyang mga kasalanan ng mga matataas na opisyal ng Legion, paggamit sa pondo ng simbahan at donasyon upang tustusan ang kanyang pribadong luho, mga biyahe, kabit, mga anak sa iba't ibang bansa, at mga reseta para sa kanyang opioid addiction. Manipulasyon sa mga seminarista upang manahimik, gamit ang konsensya, takot, at paniniwala na ito ay pagsubok ng Diyos. Ngunit ang mas mabigat ay ang papel ng ilang matataas na leader sa simbahang Katolika na matagal nang may alam, ngunit pinili pa rin ipagtanggol si Machelle. Si Pope John Paul II, sa kabila ng mga reklamong isinampa noong 1990s, patuloy na nagbigay ng papuri kay Machelle. Tinawag pa siyang epektibong gabay sa mga kabataan, sa mga opisyal na biyahe, kasama sa Vatican entourage si Machelle bilang VIP. Cardinal Angelo Sodano,
Isa sa pinakamakapangyarihang opisyal sa panahong iyon, pinaghihinala ang protektor ni Michelle at sangkot sa pagtahimik ng mga kaso. Siya rin ang tumulong upang mapalawak ang abot ng Legion sa Latin America. Maraming Katoliko, lalo na ang mga alumni ng Legion-run schools, ang nabigla. Ang mga institusyong itinayo sa pangalan ni Michelle, mga universidad, seminaryo, charitable programs ay nabahira ng duda. Ang dating modelo ng kabanalan, ngayon ay simbolo ng pagkukunwari. At para sa mga biktima, ang sakit ay mas lalong umigting. Dahil sa loob ng dekada, hindi sila pinaniwalaan. Dahil ang kanilang halimaw ay hindi lamang tinago, kundi itinampok bilang bayani. Noong 2014, ang Legion of Christ ay sinailalim sa isang malawakang reforma. Binago ang mga panloob na estruktura. Inalis lahat ng referensya kay Michelle sa opisyal na literatura. Inutusan ng samahan na aminin ang kasalanan ng kanilang tagapagtatag. Ngunit sa kabila ng mga hakbang na ito, ang bakas ng sugat ay hindi basta nawawala. Sa mga mata ng marami, lalo na sa mga dating miyembro at biktima, ang Legion ay mananatiling alaala ng isang relihiyosong institusyong pinabayaan ng kanyang kawan at mas piniling protektahan ang imahe kaysa ang katotohanan.